Maayong hapon sa aton nga tagsa kakaturan. Ako sa diin, kaupo naman ka muna ako sa sining hapon sa pagtuon sang pulong sang Ginoo. Okay, salamat gyud sa inyo nga padayon nga pagpayupod. Kagabay pa ang Ginoo magapakamay sa inyo. Sa bisan diin makamo diha namtang. Sa sining hapon padayon kita nga magatuon sang aton nga pagtulunan na si dalom sa topiko nga giving. So sa sining nga hapon magapadayon kita sa aton pagtuon sa pulong sang Ginoo kag diri kita magatuon sa sinulatan ni Matthew, Book of Matthew, chapter 25 verse 14 to 30. Book of Matthew chapter 25 verse 14 to 30. So amo ini aton nga teksto o kon ang aton nga kinkuan sang pulong sang Ginoo nga aton pagapamalungan gid sa sining hapon. Magabasa ako diri sa verse 14. Nagsiling pagid si Jesus, so ini siya nagapahayag sa iyang mga sumulunod. Ang paghari sang Dios mapaanggid sa sining nga istorya. Okay, paghari sang Dios. Busilingon nga ang katawhan o kung ang tanan nga ari sa sining kalibutan, whether we like it or not, ari gid iniya sa idalom sang pagkontrol o kung paghari sang Ginoo. Nga akuon tamang sa hindi nga magsiling kita nga wala man sang Dios, pero ang matuod may Dios gid. Okay, kagintagaan niya kita sa katungdanan. Kag kita nga nagintagaan niya sa katungdanan, magapangatubang gid sa iya sa gustuhon taman kag sa hindi. So amo na siya nga ginahambal diri ang natawag diri nga ang paghari sang Dios. Okay? Kay ang Dios hari gid na sa iya. Kag nagahari siya sa tagsa-tagsa kakabuhi sang mga tumuluo. Kag bisan gina-reject siya sang hindi tumuluo bilang hari, still hari na siya gyapon. Ang iya nga pagkahari, hindi niya madula. Siya gyapon ang magabuot sa tanan, siya gyapon ang magasilot sa nagakontra sa iya, siya gyapon ang magapakamayo sa nagasunod sa pamaagi niya. Hari na siya gyapon. Okay? So istorya ini parte sa pagkahari sang Ginoo. Parte sa pagdumalahan sang Ginoo. Okay? O kon parte sa pagginahom sang Ginoo. Isa ka parabol. Okay? So may isa ka tawo nga manuglakat sa iban nga lugar. Gani gintawag niya ang iya mga sulugoon kag gintugyan sa ila ang iya kwarta agot inegosyo nila. Okay, inegosyo. Kag ang tawo nga ini amo ang hari. Okay, nga ginapaanggid kita diri sa sininga istorya. Kag ang mga katawhan nga iya o kung sulugoon nga iya ginbilinan amo kita. Amo ang katawhan nga iya gintuga. Ang gintagaan niya sa abilidad para magdumala sang iya nga gintuga nga gintugyan sa tao para dumalahan. Okay? Verse 15. Ang kada isa sa ila gihatagan niya suno sa ila masarangan sa pagnegosyo. Suno sa ila masarangan, hindi man niya gitagaan sa sobra. Suno lang sa masarangan. Kay siya man ang naghatag sang ikasarang. Ang isa gihatagan niya sang 5,000 o kon 5,000. Ang isa gihatagan niya sang 2,000 o kon 2,000. Kag ang isa pagid gihatagan niya sing 1,000. Dayon naglakat siya. Ang sulugoon nga nakabaton sang 5,000 nagnegosyo dayon kag naganansya siya sing 5,000 man bao pilo. Sa 17. Amo man ang ginhimo sang nakabaton sang 2,000 kag nagaganansya siya sing 2,000 man. Sa verse 18, pero ang nakabaton sang 1,000 naglakat kag nagkutkot sa duta kag ginlubong niya ang kwarta nga ginhatag sang yagalon agod inegosyo. Okay, so hindi pala riho ang gift sang tawo. May gitagaan sang dako atong danan, may gitagaan man sang gamay lang. Pero gamay man o kon dako, kung mo kainahalin sa Ginoo, pala riho lang ina nga dapat tagaan sang katungdanan o kon dapat tagaan sang importansya o kon i-value sang ginbilinan niya. Okay? Ang Isaya, gamay na ginpabayan pa niya. Verse 19. Sang ulihin, nagbalik ang ila agalon, kagintawag niya ang iya mga sulugoon, agod magsuma sang iya kwarta, kag ngagin panegosyo sa ila. So nagbalik ang ila nga agalon, kagin tawag sila para magsumahay na sila. Okay? Para magsumahay na sila. Ginkwinta na to tanan. Okay? Ginkwinta na to tanan. Kag kita ina ang ginahambal diri ang katawhan nga gintugas ang Ginoo nga sa pag-atubang naton sa iya sa adlaw sa paghukom sumahon niya base sa aton himuan. Okay, base sa aton himuan i-awardingan niya, iga niya reward ang nagasunod sa iya kag base man sa himuan silutan man niya ang naga disobey sa iya. Okay, verse 20. Ang sulugoon nga nakabaton sing
5,000 nagpalapit kag ginhatag niya ang iya sa iya galon ang 5,000 nga kapital pati ang 5,000 nga iya ganansya. Nagsiling siya, hindi ba lang nga gihatagan mo ako sang 5,000? Ti ari sa ari ang sa akon. Nagaganansya pagid ako sing 5,000. 21. Kag nagsiling ang iya agalon, maayo ka nga sulugoon. Okay? O kon, masaligan ka. Kag tungod nga masaligan ka, kag maayo magpatikang sang jutay nga kantidad, karon itugyan ko sa imo ang mas dako pagid nga kantidad. Di ba kanami sang reward nga ginatag sang hari sa iya o kung sang iya nga galon? Gingaan pagid siya sang dugang bangod kay masaligan siya. O kung sa English man ini, welcome my good and faithful servant. Okay? Dali magkalipay ka upod sa akon. Okay? 22. Ang sulugoon nga nakabaton sing 2,000 nagpalapit man. Nagsiling siya sa iya galon. Hindi ba lang nga gihatagan mo ako sing 2,000? Ari nagagadan siya ako sing 2,000. Nagsiling ang iya galon sa iya. Maayo ka nga sulugoon, masaligan ka. Kag tungod nga masaligan ka, kag maayo magpatika ang sang jutay nga kantidad, karon itugyan ko sa imo ang mas dako pagid nga kantidad. Kung manotis naton ang ginhambal sang Ginoo sa ginhatagan niya sa 5,000, wala man sa kinalain sa ginhambal niya sa ginhatagan niya sang 2,000. Kay basta gani nga ang Ginoo nagahatag sa ato sa trabaho, aber man gamay o kung dalagko palariho lang na ang credit sa Ginoo. Basta ginatipan naton sa mayo. Kay gintagaan niya kita sang abilidad kag ikasarang kag kapital sa pagmanage na. Okay? Halimbawa, doktor ka man, engineer ka man, abogado ka man, economically, angat kaya sa janitor, sa managhilamon sa kampo. Pero kay inatan ang ginhatag sang Ginoo sa imong abilidad, kag kung ginahimo mo na para sa Ginoo, wala na sa kinalain palariho kita nga magabaton sang pagpakamaayo sang Ginoo. Hindi ka makasiling nga mas dako kagid sa iya o kung mas maayo kagid sa iya. Kay way sang ara sa aton nga naghalin sa aton kundi tanan naghalin sa Ginoo. So wala kita sa masiling nga aton kid kag ipabugal naton. Okay? So amo ina nga ang pagbalik sa Ginoo is to give thanks to the Lord. Okay? So, nagsiling ang iagalon sa iya. Maayo ka nga sulugoon, masaligan ka. Kag tungod nga masaligan ka, kag maayo magpatika ang sangyutay nga kantidad, karon itugyan ko sa imo ang mas dako pagid nga kantidad. So kanami, dali magkalipay ka upod sa akon. 24. Nagpalapit man ang sulugoon nga nakabaton sing 1,000. Amo ning pinakagamay nga nakabaton. Tagsiling siya, Sir, nahibaluan ko nga masyado ka-istrikto kag wala kaluoy nga tawo. Amo nang hambal niya. Kag ginkuha mo ang patubas bisan hindi ikaw ang nagtanom. Kag ginkuha mo ang ganansya sang pinangabudlayan sa ang iban. Gani hinadlukan ako. Okay? So ang Ginoo stricto gid man eh. Amo ina nga ginlubong ko na lang sa duta ang imo kwarta. Ari ang imo kwarta. Ginhatag niya balik. Okay? Nagsiling ang iya galon, malain ka kag matamad nga sulugon. Nahibaluan mo gali nga ginakuha ko ang patubas bisan hindi ako ang nagtanom. Kag ginkuha ko ang ganansya sang pinangabudlayan sang iban. Tinga wala mo pag-ibutang sa bangko ang kwarta, agod sa akon pagbalik makuha ko ang akon kwarta nga may saka. Kaya balo ka ang ginaspektar sang iagalon may saka. May tubo kay ti kapital mo. Hindi man pwede guro nga naganegosyo ang tao nga wala masaghandom sang ganansya. May ganansya. Okay? Kag ang aton Ginoo nga nagbilin sa aton sa kapital, ga-expectar sang ganansya. Hibaluon ta na karon kung paano naton patubuon ang kapital nga ginahatag niya. Sa 28, nagsiling siya dayon sa iban pangasulugon. Sige, kuhaan ninyo ang iya kwarta kag ihatag sa sulugon nga may kantidad nga 1,000. Okay, kay ang bisan sino nga may ara hatagan pa, pero ang wala iya bisan yutay nga ara sa iya kuhaon pa. Kanami no, nga ang Ginoo kung masaligan ka, dugangan pagid niya. Amo ina nga kung ginahatagan kita sa Ginoo sa pribilehiyo sa pagmanid sa dagko nga pagpakamayo, bulahan kita kag dapat kita magpasalamat sa Ginoo. Hindi kita magpabugal. Kay nagapakilala lang nasaligan kita sa Ginoo. Pero kung iabuso naton kuhaon man ina sa Ginoo. Sa 30, ang sulugoon nga wala sing pulos ihaboy ninyo sa kadudulman didto sa guwa. Didto magahibi siya kag magabaglot ang iya nga ngipon. Amo ni ang place of torment. Nga kung saliin ang tao silutan kay wala nagsunod sa iya. Whether we like it or not, tanan kita may katungdanan sa tubangan sang Ginoo. Gintagaan niya ka sang kabuhi, gintagaan niya kita sang pagabutang, tanan ini iya sang Ginoo kapital naton ini nga dapat naton gamiton nga magaginansya balik sa kaymayaan sang Ginoo. Okay? Whether we like it or not, tanan nga tao nagtuo magsawala at the end of the day magapangatubang gid sa Ginoo. Our life and everything in it
is given by God, not for the purpose of our pleasure, but of Him. Iyan na isang Ginoo. He commanded us to give it back to Him by means of serving Him. If we don't give it back to Him, He will take it all and punish us. Amo nang matabo, amo nang ginahambal sa kasulatan, iya initanan. Kag kung hindi naton paggamatin balik sa iya, kuhaon niya, kag anong hambal niya, silutan niya ang tawo nga matamad. Okay? Ang tawo nga wicked, nga wala nagatuman sang ginsugo sang iyang hari. So what shall we do? Para nga hindi makuha ang mga ginbilin, mga gintugyan sang Ginoo sa aton para dumalahan, kag sabay lo nga kuhaon niya, pakamayuhon pagid niya. Ang tema naton sa sining hapon o kun ang subtopic naton sa idalam sang giving tanga main topic nagasiling siya. Give your everything to the Lord if you won't lose it. Give your everything to the Lord if you won't lose it. Tanan nga kun anong may ara kita, we have to go to give it back to the Lord. So our God asking is giving us life. It includes talents or everything that we have to administer like a business. Kaangay sa tubilang gitagaan niya sang kwarta, sang kapital para inegosyo, amo ina ang kabuhi naton. Isa kasahi sang pagnegosyo nga dapat magaganansya sa paagi nga nahibaluan kag ginasugo sang aton nga agalon. Okay. In business, there is capital, di ba? Sa negosyo may ara kita nga kapital, may ara kita nga manpower, kag ang gina-expectar naton dira ganansya gid. So ang Ginoo naghatag ina sa aton, may kapital, may manpower kita, gintagaan kita sang Ginoo si kasarang, kag ang agalon ta magapaabot gid sang ganansya. Okay, kubangod kay ini siya negosyo, gakinahanglan ini siya sang maalam nga magadumala para magauswag. Okay? It needs a wise administrator to make it prosperous. Okay? So amo ina siya ang matabo sa negosyo nga ini. So it makes a business flow. Okay. So ang kada negosyo may ara na siya nga objective o kon purpose. May ara gina sa iya nga objective kay amo na siya ang naga-determine sang iya nga direction. Okay? It makes a business flow towards its own goal. Kung ano ang purpose ina, dra na sa naka-state kag may mga plano inada. Okay? When the goal is met, it is successful. Halimbawa, nagnegosyo ka, abi nagpot ako sa negosyo. Tapos ang ginset mo abi nga tawag sini, nga maganansya adlaw-adlaw mga bulan tabi, let's say 100,000. Okay, 100,000. Pag hindi mo na sa na-met, so failed. Hindi siya naging successful gid 100%. Okay, bangod kay wala na-met ang imo nga goal. Or halimbawa, nagnegosyo ka, pero ang tuyo mo hindi para gid magpa-income gid todo. Kundi ang tuyo mo ang first motives na is to help, makabulig sa tawo. So biskan ang ganansya mo piso-piso ginagmay lang, kumo kay nakabulig ka sa mga tawo, successful ina. Kaya amo na yung goal mo, amo na yung purpose mo. Masiling iba na, ay kagamay mas ang ganansya niya, pero ang tuyo iya para magbulig, hindi iya para makakwarta lang. So successful ina. Okay? So, ang iba nagagamit sang term nga ito, vision o kon mission. Okay? It defines the purpose of the existing of any activity. And success is defined by its own purpose. Nasiling na kung ano ang purpose mo, kag kung ma-meet nimo ina, that is success. Okay? That is success. In business, solid principles are necessary to make it successful. Kinahanglanon di ba ang kada negosyo may mga amo ginaya. And principles we need are from the owner of the business. Okay? Ang tagsa-tagsa ka mga tag-iya sa mga negosyo may mga plano. Okay. May tagsa-tagsa sila ka mga plano o kon techniques nga kung paano mapalago ang ilang negosyo. Okay? And the owner of this business is God. Ang negosyo dali bala sa buong ginastrehan naton ang tag-iyasin ni Ginoo. Therefore, his principles must be applied for the success of the business which is entrusted to us. Iya principle, iya pamaagi ang dapat mangin pattern, ang mangin sulundan sang sini nga negosyo kay siya ang nakaibalo kung ano ang mas makaayo sa iya negosyo nga mag-asinso. Sulugoon lang kita. Ginsaligan lang kita. Tinawo lang kita. Obreros lang kita sa aton nga amo. Therefore, iya ang masunod. Sa iya ang pamaagi. Di ba sino lang masunod sa negosyo? Ako ni ang boss mo. Alang-alang man nga ang tinawo.
amo sundon sang boss niya. Okay? Sige. And Joshua chapter 1 verse 8, aring hambal sang Ginoo sa Joshua. Okay, sa tunga time amo ning business ni Joshua. Amo ning purpose ni Joshua sa iya kabuhi. Amo ning trabaho ni Joshua. Amo ning katungdanan ni Joshua. So anong ginbilin sang Ginoo sa iya? Antes siya dumalahan ang Israelites to possess the land of promise. Okay, aring hambal. Joshua 1:8. Indi gid pagalimti nga basahon ang libro sang kasuguan. Pamalandungan mo ini adlaw kag gabi. So amo ni ang manual sang principles kag ginbilin sang Ginoo sa kay Joshua. Okay, para magmangin madinalagon sa satanan nga himo niya. Pamalandungan mo ina adlaw gabi. Agod mahibaluan mo kung paano mo matuman ang tanan nga nakasulat dira. Sa sina nga paagi mangin mainuswagon ka, mangin mainuswagon kag madinalagon ka. Amo nagri ang sekreto, di ba, sa mga product may mga manual kung paano gamiton. Kaangay man ni ang negosyo. May mga pamaagi. Amo ning kabuhi naton may manual. Anong manual? Ang Biblia. Ang pulong sang Ginoo nga nasulatan sa mga guidelines, mga principles nga dapat nangin basihan sulundon sa mga tao para magmangin mainuswagon. Ano gid bala kauswagan nga ginatawag sa nasiling tanan? Ang kauswagan nga ginatawag amo. Okay? Ang kauswagan nga ginatawag amo lang gid nga ma-meet mo ang goal o kung ang original nga purpose nga naga-exist ang ina nga bagay, ang ina nga negosyo, ang ina nga activity. Okay? So ano ang rason nga naga-exist kita diri? Para mag-manage sang negosyo sang Ginoo. Kag kun ma-meet naton ang gusto sang Ginoo, success ina sa gamay man o kung dalagko nga disenyo. Ti paano ta mahibaluan? Panaagi sa iya nga kasulatan kay kabuhi tani di siya ang involved. Okay. So what kind of business is this? It is a life purpose business. It is a life purpose business. We worship the owner of the business as we manage it by making it prosperous. Ano ni siya nga negosyo? Ang purpose sang kabuhi nimo. Ang purpose sang kabuhi naton, ang purpose sang kabuhi naton. Okay? Amo na siya gali nga klase sa negosyo, ang gintugyan sang Ginoo sa aton. Now, what is your purpose? Ano ang purpose nimo? Amo na dapat naton hibaluan. Amo na ang dapat naton nga hibaluon. Nga nagakabuhi kita sa sining kalibutan. Nabuhi kita sa sining kalibutan para lang mag-eskwela, makatrabaho, makakwarta, makapangasawa, mangintigulang, mapatay naman liwat. Amo lang na routine sa kabuhi naton. Mag-enjoy lang, amo lang gina. May mga purpose kita nga mas importante nga may baluan naton. Okay, sometimes we feel sad because we do wrong, di ba? Kung ang tao nakahimo sa sala, nagakasubo siya. Pero ang pinaka masubo nga bahin sang kabuhi naton nga kun nagakabuhi lang kita sa sisinga kalibutan nga wala ta kay balo kung ano ang purpose o kung katuyuan nga nagakabuhi kita sa sininga kalibutan. Naga-roaming around lang kita sa sininga kalibutan. Masubo ina. Hambal sa Biblia kabay, a man without vision will perish. Madula ina siya. Okay, ma-destroy. O kung ma-distract, o kung ma-destroy. Bangod kay ang tao, way sa sang maayo nga padulungan. Okay, if we don't know our purpose here, we will surely lose. Madula kita. Kaangay sa tong ginhambal, ang kapital, nga ginhatag sa iya, nga wala man niya, pag dumalay sang maayo, ginkuha sa iya. Ang kabuhi naton, ang kabuhi ni Motod, ang tanan nga may ara sa aton, kapital ina, nga gintugyan sang Ginoo sa aton, nga dapat ang dumalahan balik sa iya. Okay? Romans chapter 11 verse 36. For from him and through him and for him are all things. Okay? For from him and through him and for him are all things. Ang tanan para sa Ginoo, to him be the glory forever. Amen. Amo niya ang purpose sang pagtuga sang Ginoo sa katawhan sa sini nga kalibutan. Okay, Romans chapter 14 verse 7 to 8. Romans chapter 14 verse 7 to 8. For none of us lives for ourselves alone. Again. For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. If we live, we live for the Lord, and if we die for the Lord. Whether we live or we die, we belong to the Lord. Amo ning purpose ang kabuhi naton mga utod. Kung nga nagakabuhi kita sining kalibutan, hindi lang para mangita kwarta, hindi lang para mag-enjoy sa mga kalibutanon ng mga buluhaton. Okay? Gustuhon man sa tawag sa hindi,
amo ni ang sugo sang Ginoo. Amo ni ang purpose naton. Kita man na yang magantos kung padayon kita nga magapigbato sa kabuton sa Ginoo. Makusog saya ikumpara sa aton. Okay? Sige. Philippians chapter 1 verse 20 to 21 amo ni ang kabuhi ni Paul. Dako gid ang akon handom kag paglaom nga indi gid ako mahuyan. Kundi pareho sang una, mapadayon ang akon kaisog sa pagsugid parte kay Kristo. Okay? Parte kay Kristo. Agod nga paagi sa akon kabuhi o kung sa akon kamatayon, madayaw si Kristo. Para sa akon ang akon kabuhi para gid kay Kristo. Kag kun mapatay man ako, may kapuslanan sa gihapon kay mangin kaupod ko na siya. So amo ni ang nanging kabuhi ni Paul. Okay. So ang kabuhi ni Paul, sang wala pa siya nakakilala sa Ginoo, nangin pasaway siya. Gina-persecute niya ang iglesia sang Ginoo. Pero sa nangin alagad na sa sang Ginoo, nangin halin sa pagka-persecutor, nangin persecute na siya. Siya naman ang gi-persecute. Bangod kay amo na ang indication sang pagbago sa kabuhi sang tao. Nga kung nagatalikod ka sa kalautan, kontrahon ka sa kalautan. So anong hambal diri? Agod nga paagi sa akon kabuhi o kung sa akon kamatayon, madayaw si Kristo. So busilingon, kung kita nakaintindi sa kamaturan, ang aton pagkabuhi para sa kaymayaan sang Ginoo. Pero sa wala iya kaintindi, ti para sa ilaya kabuangan ina ang ginahimo naton. Amo na gamay mo lang ipamati sa pulong sa Ginoo, kay para sa ilaya kabuangan naman ini. Okay, pero ang kamaturan amo ini. Kag ang tao nga nag-reject sini, amo yang gapabilin sa matutuod nga kabuangan. Okay. So para sa ako ang akon pagkabuhi para kay Kristo, kag kung mapatay man ako, may kapuslanan maghihapon kay mangin kaupod ko na siya. Ti ang mga utod ang kabuhi miya para kay sinuna. Para lang gid sa imo bala nga pagpaninguha sa imo pamilya. Okay? So sa hibaluan tamat-amat pagigaron kung ano pagid ang mga purpose ng kabuhi naton. Why we exist? To give glory to our Creator by means of giving back to Him everything that He has given us, okay, through obeying His words as will, okay, as His will and pleasure. Okay, amo ning rason nga nagakabuhi kita para magtuman sang kabubuton sang aton manunuga, suno sa iya nga pamaagi kag sa iya nga kalipay. Okay, so 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 7. Aring hambal ni Paul sa kasulatan. May nagkalain-lain kita nga abilidad, pero isa lang ang espiritu nga ginhalinan sini. Nagkalain-lain ang paagi sa pag-alagad, pero isa lang ka Ginoo ang aton ginalagaran. Nga nakahambal siya, nga nagkalain-lain ang aton pamaagi sa pag-alagad. Kay nga aman, kung ang gifts ang Ginoo ginhatag sa imo, preacher ka, magapangalagad ka sa iya bilang manugwali. Kung ang gifts ang Ginoo ginhatag sa imo bilang isa ka pastor, magadumala ka sang iglesia, amo nang gift nimo, dira ka magaserve sa iya. Kung gintaga ka sa Ginoo sang gift mo mag-engineer, mag-doktor, mag-abogado, kung ano man ang gift, dira ka magadumala sa dira ka magaserve sa Ginoo, pinaagi sa pagdumala sa sinang abilidad kung nga ginapagamit mo sa iya, nga halin man sa iya. Kung ang Ginoo ang ginhatag sa imo nga abilidad, driver ka, dira ang ministry sang Ginoo sa imo. Ang pagka-driver nimo, dumalahi na sa maayo kag ipagamit ang kabuhi mo sa Ginoo sa sinang nga paagi. Okay? Kung tagaan ka sa Ginoo sa damo nga pagkabutang para sa iya kadungganan, gamita sa pagbulig sa iglesia, gamita sa pagbulig sa imo sa kiparilyo, gamita sa pagbulig sa ministry kay amo ang purpose sang gift sang kabuhi nga ginhatag sang Ginoo sa imo. Amo na sa mga utod. Indi pala riyo ang aton abilidad. Sa resilente na liga giton anaton, lain-lain ang atong abilidad kay may lain-lain man kita nga purpose. Indi pala riyo. We have different purposes in life. Kag ang gift nga ginhatag sang Ginoo sa isa ka tawo, indi lang isa, kundi madamo. Indi lang isa. Kag inatanan ipaggamit ta na sa Ginoo. Okay? Sa verse 6, nagkalain-lain ang ginahipahimo sang Dios sa aton, pero isa lang ka Dios ang nagagahom sa aton tanan agod mahimo ta ini. Okay? Ang tagsa-tagsa gihatagan sang abilidad nga nagapakita ang Espiritu Santo ara sa iya. Agod makabulig siya sa iya kapariho nga tumuluo. Sa nasiling na kay kumo ang hearers sang sininga sulat tumuluo directly and specifically ginhambal ini sa mga tumuluo. Pero ang application sini hindi lang sa mga tumuluo, kundi sa tanan nga tao nga nagakinahanglan labi na gidna ang walaya Kristo sa kabuhi. Nga mabatyagan nila nga ikaw may Kristo pagod kinaga-extend ka sang kaayo ni Kristo sa ila kabuhi. Di ba amo nang sugos ang Ginoo? Ang ayuhan ta hindi lang isa, hindi lang nagaayo sa aton kundi ang tanan, biskan pa ang nagakontra sa aton. Kaysa sinanga pagi mangin unique kita, alagad kita sang Ginoo. Okay. 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11.
Kada isa sa aton ginhatagan sang Dios sing abilidad. Gamiton ta ini para sa kayuhan sang isa kag isa bilang maayo nga mga administrador, okay? O kon administrator sang tagsa-tagsa ka mga abilidad. Sining nagkalain-lain nga abilidad nga nagahalin sa Dios. Sa Dios tanan ha. Ang ginhatagan sang abilidad sa pagwali dapat magwali sa pulong sang Dios. Kag ang ginhatagan sang abilidad sa pagbulig sa iban dapat magbulig suno sa iya masarangan nga ginhatag sang Dios. Agod madayaw ang Dios sa tanan ninyo nga ginahimo pagi kay Hesus Kristo. Para sa kahimayaan sang Ginoo, para madayaw ang Dios sa tanan naton nga ginahimo. Amo na sa mga utod. Ang abilidad nga kung anong mayara ka, hindi lang na para sa imo, para man ina sa nagakinahanglan o kon sa iban man nga tao. Okay? Amo na siya ang kabaturan nga dapat naton mahangpan. Nga nagakabuhi kita sining kalibutan, amo na ang dapat naton balik doon kag dumalahan. Kay kun wala naton ina ginahimo, ipaanis kita sang Ginoo. That's why nga ang kalamidad nga nagkalatabo, naga-remind sa aton, naglapas kita sang Ginoo. Paano naton mahibaluan ang pamaagi sang Ginoo? Balik kita sa Biblia, anong hambal kay Joshua? Meditate His word day and night. Okay, sa gamhanan siya kag dalayawon wala sing katapusan. Amen. Amo na hambal ni Paul. Sa Galatians chapter 6 verse 2. Magbinuligay kamo sa inyo mga problema. Tungod kay kun amo ini ang inyo himuon, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Ibig mo ang hambal sang Ginoo sa kasulatan, do not worry, di ba? Do not worry. Kay ang Ginoo magasupply sa atong kinahanglanon. Ti pamangkot, paano ang tao ni mag-worry? Hindi siya mag-worry bangod kay kun ang tao nagasunod sa pamaagi sang Ginoo, ang nagakinahanglan buligan sang may sobra. Ti paano siya mag-worry? Kay amo nang kabuhi naton, ang wala buliga sa may-ara. Tapos ang may-ara naman nga dason wala naman siya, buliga naman siya sa iban nga may-ara. Ti paano ka mag-worry? Kaya amo nang sugos ang Ginoo sa aton. Galing kay hindi naton ina ginakabuhi. Do kaangay lang atong mulo, wala kakilala sa Ginoo kag wala kakilala sa iya utod. Nga kung naga problema, daw wala lang siya labot. Amo na nga nagakawuri ka, kay wala ka man kuwaan, wala ka man dangpan. Amo na galing hambal sa Ginoo, mangayo ka tagaan niya ka. Ti pamangkot, ti Ginoo ka haw. Ang Ginoo nagsugo sa aton. Kag kita ang instrumento sang Ginoo. We are the light of the world, the salt of the earth. Sino ang gisugos sang Ginoo nga magpalapit sa tao, nga magdala sang iya blessing? Sang pagpakamaayo, iwali ang pulong niya, hindi lang sa pulong o sa tinaga, kundi pati man sa buhat, kita masami ang sabas sa pakamuya to sa iban. Nga, ang Ginoo pakamaayo sa ila. Amo na siyang mensahe sang Ginoo sa kasulatan, nga dapat sang tao matulapangdan, nga kita instrumento, hindi lang sa pulong, kundi sa buhat man. Kay gitagaan kita sang Ginoo sa ikasarang sa paghatag sina. Ti kun may tumuluo nga nagakabuhi ka sini, mabudlay bala, simply pertikapos. Amo na hambal sa Ginoo, come to me those who are burdened and weary, and I'll give you rest. Nga ambos ringon, di ka mapalapit kundi sa Ginoo, pagi ka sino sa mga tumulo. Kay ang Ginoo ay hindi uman sa makita literally. Ari lang siya gaupo naton, nagakabuhi sa gipuso naton, nagadirect sa kabuhi talod tanan. Pero kita ang instrumento sang Ginoo. Amo ina ang kahulugan mo utod nga nag-exist ka as Kristohanon kay may mission ka. Anong mission mo? Ipakilala si Kristo. Pagi sa ano? Sa abilidad ginhatag iya sa imo. Okay? Sige. Acts chapter 4 verse 32. Tanan nga tumulo isa lang sa panghuna-una kag balatyagon. Ang kada isa sa ila wala nagakabig nga ang iya pagkabutang iya gid lang kundi para sa tanan. Amo ni kanami mga utod. Okay? Amo ni siya kanami. Nga kung hangpan lang tani naton ang simplicity sa natawag nga church, isa ka panghuna, isa ka balatyagon. Kami isa lang kita ka Dios, isa ka Espiritu nga nagapuyo sa aton. Ang pagbatyag, ang pagbinuligay sa isa kag isa. Di paano matabo ni? Kaya tumuluo wala man nag-isa, nagabinahin-bahin. Okay? Nagabinahin-bahin. Ti antiman naton kabay. Ang timan naton kabay. Kung gusto mo nga hindi ina madula sa imo, ihatag mo balik sa Ginoo. Ti dapat naton ipagamit sa Ginoo ang tanan nga kung anong may-ara kita para nga ang Ginoo magapakamaayo pagisina. Okay? Hebrews chapter 13 verse 16. Hindi ka mo malipat nga maghimo sang maayo kag magbinuligay. Kay amo ini ang mga halad nga nagahatag sang kalipay sa Dios. Amo ni dapat ang makita sa iglesia. Hindi ang pagbinahin-bahin, hindi ang pag-ilinaway, okay? Hindi ang paghinisaay. Ang pagbinuligay amo ni ang ginapaabot sang Ginoo. Kay tungod nagkari sa sining kalibutan para buligan kita. Kag ginbuligan niya kita, God empowers us nga makabulig man sa iban. He gives us damo-damo nga mga abilidad, talento, resources, pero ginalubong ina naton. Kaangay sa tong tao gitagaasang 1,000 nga ginlubong niya.
Ang talento nga ginahatag sa aton bagod gidalok-dalok kita, way kita kahangop sa kamaturan, ginatago lang naton. Okay? Mas maayo pa nga magbaton lang kita, sangsa nga mag-share kita. Kaangay kita sa tong tao nga ginpakamalaot sang Ginoo, kay ginlubong niya ang kapital nga ginahatag sang Ginoo saya. Amo man mga utod. Okay? Sige. God gives us talents, as our puhunan, kapital. So let's value it as being responsible stewards of it. But if not, it will be taken by the owner. Kuhaon nina, okay? Sang tagiya. Are you concerned with your earthly treasure? Amo ning ginakabala ka hanaton kabay ang aton kalibutanon nga mga manggad, ang aton kaugalingon, ang pagkabutang, imo pamilya, tanan. Di ba concerned kita sina? Kag nahadlo kitang madula ina. Siyempre, kung palangga mong imo pagkabutang, palangga mong imo balay, palangga mong imo utod, palangga mong imo asawa, imo bana, imo kabataan, nahadlo ka nga madula na, bangod kay ginapalangga mo na. Ti kung hindi mo na pag-ibalik sa Ginoo, for sure, kuhaon ina sang Ginoo, whether you like it or not. Kag masubuan ka lang utod, kay hindi na imo, kailanman hindi na imo. Even your life, that is not yours, that is belong to God. And that is only puhunan, kaginhatag sang Ginoo sa imo para dumalahan mo. Okay? Kag sa ulingi inadlaw sukton kita sang Ginoo. Na-record ang tanang ginahimo. Okay. So paano naton ibalik sa Ginoo ang pagkabutang, ang talento nga ginpagamit niya sa aton para dumalahan sang maayo? Kay kaangay sa istorya diri sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Hindi ka mo magtipon sang manggad para sa inyo kagalingon diri sa kalibutan. Amo ning command ni Christ. Tungod kay ang mga sapat-sapat kag ang tuktok magaot-ot sini. O kon mahimo nga sudlon sang makawat ang inyo balay kag kawaton ini. So ang masami damo man sang nagawali parte sini. Damo man sang nagatudlo parte sini nga tungod kay ang mga sapat-sapat mga tuktok pero wala ni sang tao mangpan. Kaya ang gina-focus sa tao tabi literal lang ang mga tuktok o kon mga kawatan. Abi mga utod hambal sa Ginoo. Ang pagtipon sang mangga dito sa langit, di paano mahimuon kundi paagi sa paghimo sang paggamit sa Ginoo, pinaagi sa imo isig pareyo nga makabulig sa iban. Ti sino ini ang mga manggad nga ginatoktok? Halimbawa, ganang example, hindi magtanan ha. Halimbawa, ang imo time, ang imo gina-treasure ang bana mo na lang. Kabalo kang ang bana mo pwede madula sa imo. Whether you like it or not, sa panahon nga talana sang ginukuhaon sa sang Ginoo, kung amo na siyang manggad mo, dra ang kalipay mo sa iya, kag kung madula sa imo mahikog na lang. Why? Bangod kay siya ang kalipay mo, siya ang manggad mo. Di madula na siya kaagay sang tuktok. Kaangay sang manggagaging kawat kay hindi na siya forever nga magakabuhipon sa imo. May limitasyon na siya. Ang imo balay, di ba, kung maguba ang imo balay, masunog, halos mamangin matay ka. Ang imo pagkabutang nga madula sa imo, mangin matay ka. Ang imo mga kabataan, ang imo itsura nga gina-treasure mo adlaw, dra na lang nimo ginahagaan sa dako ka tiyempo ang pagkabutang mo. Pero ina siya ang ginahambal diri, kuhaon sang Ginoo pagi sa mga tuktok nga silingon sa pag-abot sang panahon nga kuhaon sang Ginoo, masubuan ka kay ang kalipay mo dira. Pero kung ang imo kalipay, ang imo manggad ara sa Ginoo, amo nang ginahambal diri nga heavenly treasure, madula man na nabaton mo. Bago kay ang source of happiness mo hindi dira kundi ang Ginoo. Kabalo ka paaman lang na sa kabuhi mo, kag ikaw ang pinaka-importante utod. Ikaw ang pinaka-importante. Amo na nga ang iban kung patay ilabana, ilasawa, ilakabatan mahikog naman lang, bangod kay ang kalipay nga dra lang na pundar. Pero kung ang kalipay mo sa Ginoo, hindi mo na pag-imon, why? Naga-exist kasi sa kalibutan, hindi para sa bata mo, hindi para sa bisan anong gitugas ang Ginoo, kundi para sa Ginoo. Kag ang ining tanan niya gindugang na lang ini sang Ginoo. Amo na ang role sang tagsa-tagsa ka bagay nga ginhimo sang Ginoo sa ining kalibutan, additional lang, paaman lang. Ikaw nga bana, ikaw nga asawa, ikaw ang kabataan, paaman ka lang. Natuga ang lalaki, buo. Natuga ang babae, buo. Amo na naging paamanan sa Ginoo, sang babae. Ang lalaki, sang babae, ang babae sa lalaki. Paaman lang. Amo na hindi kita mag-demand daw kita ang owner sang aton isig kaparyo, kay paaman lang kita. In other words, may Diyos siya nga dapat natong sundon. Halimbawa, gusto sang bana mo nga maghimo sa isa ka bagay nga hindi na nalipay ang Ginoo. Di siya sundon mo kundi ang Ginoo, kay siya ang kalipay mo, siya ang ginhalinan sa tanan. Kung hindi mo na masundot ang Ginoo, sundon mo ang bana mo nga bisan sala ang ginahimo niya. Amo na ang ginahambal sa Bible, kaangay sang tuktok nga magaut-ot sa imo, kaangay sang kawatan nga magakuha sa imo. Kay ang busilingon, madula ina siya sa imo, madula ka sa sina nga paagi, bangod kay ang imo kalipay na pundar sa pagabutang nga gintuga man lang sa Ginoo. Way naghambal ang Ginoo nga hindi tabad dumala sa insakto pagabutang, dumalahan gani pero sa paagi niya, sa paagi nga nalipay ang Ginoo. Amo na ang pagkabuhi ta sa adlaw-adlaw tanan, ihusisao naton kung nalipay bala ang Ginoo o kun wala. Okay? Amo na siya ang ginahambal diri nga pagtipon sang manggad sa langit. Verse 20. Sa baylo, magtipon kamo sang inyong manggad dito sa langit, kay kundi
kay didto wala sing sapat-sapat kag tuktok nga magaot-ot kag wala sing makawat nga makasulod. Nga mo silingon pag ginhatag mo sa Ginoo ang paghigugma mo above all kay amo nang kamandya, wala sang failure dira. Hindi ang Ginoo magsugot nga mapaslawan ka. Kay kung ginahigugma mong Ginoo, hindi na siya magbiya sa imo. He will never leave you nor forsake you. Pero kung higugmaon mong imo sa kapareho, imo nga bana, imo nga asawa, pagkabutang labaw sa Ginoo, hindi ka takos magatubang sa Ginoo. Kay creator mo yang Ginoo. Ang daris na niya paaman lang sa kabuhi naton. May boss kita, amo ang Ginoo. Okay? Pero ang pagpalangga sa batag-sa-tagsa kabagay gitugyan sa Ginoo sa aton sa pamaagis sang Ginoo. Nga ang time naton dapat una gid gina-consider ta nakalipay bala ini sa Ginoo. Mamana ako, mga asawa ako, manubya ako, manegosyo ako, makalipay bala ini sa Ginoo, paagi bala ini sa Ginoo, insakto bala ini. Amo na siya ang ginasiling sa kasulatan didto ka sangit magtipon sang manggad. Hindi lang literal. Dugay-dugay ta simbaga balik-balik po ang samig tulo amo na. Wais ang taon na hangpan, kitabi literal lagi katuktok. Literal lang kawatan hindi. Ang kabuhi naton nga adlaw-adlaw ginatuktok, ginakawat sang chimpo sang kalibutan. Kay ang purpose nga gintugat sang Ginoo is to have perfect fellowship with Him, is to glorify Him. Amo ng pagsimba ginatawag nga ang chimpo tara sa iya. Ti ang ginatan-aw tal pero ang literal ang ribulto nga ginasimba-simba sang iban. Nga nalipat na kita nga ang pagsimba nga tawag dapat ang chimpo tara sa Ginoo. Ang pagkabuhi para sa Ginoo, ang admiration para sa Ginoo, ang kawilihan para sa Ginoo. Kag kun ginahatag tani sa iban nga tawo, sigurado o kung sa pagkabutang nga may ara kita, ang ginasimba ta ang ina ng mga bagay. Ti hambal pastor way mga bidagalud-luhod, way ka dagalud-luhod pero ang kalipay mo ang chimpo mo arada, amo nang ginasimba mo, amo na ang sistema, amo na ang form sang ginahambal diri, ginaot-ot ang manggad mo sa tingalibutan. Ginakawat ni Satan paadto sa iya. Ginaot-ot ni Satan pagto sa iya kag kuhaon ina sang Ginoo kag silutan niya ikaw. Amo na siya mga utod. Okay? Sa verse 21, kay kun diin ang inyo manggad didto man ang inyo tagipusoon. Okay? Kay kun diin ang inyo manggad didto man ang inyo tagipusoon. Amo na nga kung may masunog nga balay, halos mahikog naman sa kay amo tong kinabudlayan sa pila ka tong igway sa kabalo nga ang balay nga regalo lamang sa Ginoo. Kag gikuha na sa Ginoo kay nga aman ang ginsimbay ang balay na hindi na ang Ginoo. Hindi na sa kasimba kay kun Domingo kay ang balay na niya gibantayan niya. Okay? Amo na ang iya pakadyo sa kabuhi niya. Ginkuha sang Ginoo, di mahikog na siya. Hindi niya mga utod. You do not know the real purpose of your life kung amo kasi na. What is the real purpose of your life? Sa siling na is to have perfect fellowship with God. That is to glorify our God. That is to worship our God. That is to give our all admirations to our God. To give honor to our God. Okay? Sige. So what or who is your treasure? Sino ang ginapakamanggad mo? Ang kalibutan o kung ang Ginoo? Okay? Where did you store your treasures? Sa imo balay o kung sa ginharian sa Ginoo? Okay? Is your treasure is the Lord? Okay. So why it is easy for us to sacrifice the activities of the Lord for your worldly pleasure. Hapos talang kanibayaan ang bulaton sa Ginoo para maligo sa beach. Hapos talang bayaan ang bulaton sa Ginoo para maglagaw-lagaw. Pero pag abot sa bulaton sa Ginoo, damo kita reklamo. Tapos masilig kita ang aton nga Ginoo, amo ang ginasunod naton, kalukuhan. Okay? Okay, paano naton itipunon ang mangga sa Ginoo liwat? Diri sa Luke chapter 12 verse 33 to 34. Hambal niya sa mga nga tawo. Ibaligya ninyo ang inyo pagkabutang kag ihatag ang inyo kwarta sa mga imol. Agod makatipon kamo sang manggad didto sa langit. Masami ang ginahambal gid sa Ginoo nga ilustrasyon sa paghatag sa iya sa mga imol, sa mga nagakinahanglan. Way gid siya naghambal nga hatagin ninyo ang mga manggaranon para magbangin manggaranon pag sila. Hatagin ninyo ang madamo sang kwarta para magdamo pa ila kwarta. Ang ginasambal gid permis ang Ginoo nga buligan ang mga kinahanglan. Pero ang tawo yang may kaintindi kag nag-expectar sang balo return permi halin sa ila ginhatagan, ang ila ginhatagan atuman ang madamo man sa pagkabutang. Pero ang mga kinahanglan do hindi kanila masapak. Okay, amo nang proper way paggamit sang manggad, sang treasure, sang abilidad nga ginhatag sang Ginoo sa aton, of course na. Kag ang Ginoo hindi nalipay sina. Okay. Ini hindi gid mabuhinan o kung madunot tungod nga wala didto si makawat nga magapalapit kag wala man sing mga sapat-sapat nga makaot-ot. Kay kun di nang inyo manggad didto man ang inyo nga kalipay. Amo na mga utod kung paano kita magtuman sa ginasugo sang Ginoo sa aton sa pag-store up sang manggad dito sa langit, pagpagamit sa iya pinaagi sa ministry o kung sa ibang tao nga nagahatag sang kayamanan sa Ginoo kag nakabulig sa mga tao. Okay? Matthew chapter 25 verse 19 among teksto taginangin basa. Sang ulihi nagbalik ang yagalon kag gintawag niya ang iya mga sulugon. Agod magsuma sila sang iya kwarta nga ginpanegosyo sa ila. So whether we like it or not, ang tanang nga tawo sa kalibutan magapangatubang gid sa Ginoo kag sumahan sa Ginoo sang iya nga kapital. O kung sa gintugyan sa Ginoo sa imo nga kapital, nga amo ang kabuhi mo, amo ang property, amo ang tanan nga kun may ara ka para ipagamit sa Ginoo. Kag sa adlaw nga ina, sumahan ka sa Ginoo, kag sokton ka niya sang ginbili niya sa imo. Kay nakita niya
kung paano mo na gingamit. Nagbunga bala, nag-uswag bala, o kung nalugi ka. Okay? Paano ang pagkalugi? Kung way mo ginapagamit sa Ginoo. Okay, so, doing this is like a money changer. Ang paghatag bala sa Ginoo, kaangay na siya sang money changer. Nga man, kung may dollar ka, ang dollar mo, puslan mo bala, kung hindi mo na pagpakambiyuhan sa piso, hindi gid, di dapat makadto ka sa money changer. Sa Ginoo naman, halin sa earthly treasure, pato sa heavenly treasure, may money changer man na. Okay? May money changer man na. Paano natin himuon nga ang halin sa earthly to heavenly? Pinaagi sa pagpagamit sa buluhaton sang Ginoo. Okay? Amo nang pag-convert sang money mo from earthly to heavenly. Diri sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10, hambal ni Solomon. Himua ang bisan ano nga imo ginahimo sa imo masarangan. Kay didto sa lugar sang mga patay nga sa diin ikaw nagapakadto, wala na sing trabaho. Wala naman sing nagplano didto kag wala man sing kaalam o kon ihibalo. Samtang buhi ka pa utod, gamita ang tanang potensyal, ikasarang, resources, property nga ginahatag sang Ginoo sa ibo para gamiton mo sa iya subong mismo. Hindi na ang buwas, hindi na dasan pa kay basi subong o kon buwas wala ka na. Kay kung didto ka na sa langit, ang pila mo katuig nga eskwela, ang pila mo katuig nga pagtipon sa pagabutang, ang pila mo katuig nga pag-prepare sang inang mga bagay-bagay, hindi mo na didto ang puslan. Kay everything in this world wala labot sa ginarian sang Ginoo sa langit. Biskan ang lawas naton ibili naton ini. Hindi na paghulata ang buwas, gamitan na subong. May plano kang magbulig, may plano kang maghatag, now gamitan na subong. Ihatag na subong. Buligi ang buligan samtang may panahon ka pa. Himua ang imo talento nga makadayaw sa Ginoo. Okay, manami ka magkantay, paggamit sa Ginoo. Kung ano man ang talento nga may ara ka, ipagamit sa Ginoo. Kay ang Ginoo nagapaabot sa imo nga ibalik mo na sa iya, kay amo ina ang kalipay sang Ginoo. Hindi na pagulata nga mapatay pa ikaw, kay hindi mo na mapuslan. Kaangay sa iban nga ang ila tuyo lang gid para makakwarta, ang ila talento hindi nila pag ipagamit kung wala sang bayad. Sa Ginoo ya libre kita nga gitatagan, ibalik taman sa Ginoo sang libre. Kay iyaman ini ang tanan kag balik pa na sang Ginoo sa aton. Okay, at the end of the day, when we face our master, okay, amo ni ang mensahe niya sa iya katawhan nga ginaproklamar niya sa pag-atubang sang tanang nga tawo sa sining kalibutan. Diri sa Mateo 25 verse 31 to 46. Kita ini ang bug-o sa katawan sa sining kalibutan, amo ning ginahambalan sang hari nga magabalik, nga magasukot sa aton sang ginbilin niya sa aton. Kung ako nga anak sang tawo magaabot na bilang hari, nga ginaopdan sang matanan nga anghel, magapungko ako dayon sa akong trono nga harianon. Ang tanan nga tao sa kalibutan pagatipunon agod magatubang sa akong tanan nga tao sa kalibutan, hindi lang Kristohanon, tanan. Kaya ang tanan gitagaan sa Ginoo sang kabuhi, sang abilidad nga kuntani gamiton sa iya. Pero ginabusuhan sang tao kag sukton sila sang Ginoo. Okay. Dayon tungaon ko sila sa duwa ka grupo pareho sang pagsipara sang mga manugbantay sang sapat kag sa mga karnero kag sang mga kanding. Okay. Tungaon sa Ginoo sa duwa ka grupo. Kag aring mensahe niya sa mga tao nga ginasimbolo sang karnero o kon ang mga matarong nga mga tawo. Verse 33. Ang mga karnero nga amo ang mga matarong ibutang ko sa akon to the place of honor. Kag ang mga kanding nga amo ang malaot ibutang ko sa akon wala the place of dishonor. Kag ibilang hari magsiling ako sa ila sa mga tao sa akon to, kamo nga ginapakamaayos ang Dios nga akon amay, batunan ninyo ang inyo bahin sa paghahari sang Dios. Ginpreparar para sa inyo halin pa sa pagtuga sang kalibutan. Kay sang gingutom ako, ginpakaon ninyo ako. Kag sang ginuhaw ako, ginpainom ninyo ako. Sang nangin dumulong ako, ginpadayon ninyo ako sa inyo balay. Amo ni mga utod kung paano ta gamiton talento ta Okay? Ginpainom mo ang tao, ginpakaon mo siya, ginpadayon mo sa balay, ginpasakay mo sa salakyan, ginhimo mo ang tanan nga mga maayo para sa iya, kay ina amo nang sugo sang Ginoo sa aton. Amo ni ang paggamit sang business, sang kapital, sa sininga business, the life purpose business nga may ara kita. Ang pagpagamit sang tanan-tanan nga kung anong may ara kita balik sa Ginoo. Okay? 36. Sang wala ako, sang bayo, ginpabayuan ninyo ako. Sang nagamasakit ako, ginatipan ninyo ako. Kag sang ginpriso ako, ginbisitahan ninyo ako. Sa tanan nga mga nagakinahanglan. Kabalo ka utod, kung tagaan mo ang tao nga nabudang pagkabutang, hindi man niya kinahanglan, hindi niya na ma-appreciate. Kinahanglan ina sa mga tao nga needy. Sa mga tao nga nagakinahanglan. Kay ma-appreciate nila na bisang gamay lang na siya nga amount. Gamay lang na siya nga bulig. Kay ang tao nagakinahanglan sila. Kag amo na ang pamaagi nga gusto sang Ginoo. Hindi kita magpakahipokrito. Kay madamo sa aton nga mga kwartahan nga nagahimo sa mga kwartahan man kaangay nila. Pero ang mga pigado doon di kanila mabugno. Okay? Sige. Kag sang ginpriso ako, ginbisitahan ninyo ako. Dayon magapanabat ang
Dayon magasabat ang mga matarong sa akon to. Ginoo, saan o kabalan namon nakita nga gutom kagin pakaon namon? O kung nauhaw kagin painom namon? Saan o kabalan namon nakita nga nangin dumulong kagin padayon ka namon sa amon balay? O kung wala sing bayo kagin pabayuan ka namon? Saan o kabalan namon nakita nga nagmasakit o kung napriso kag naging bisitahan namon? Ako nga hari magasabat. Si Kristo nga hambala, ako nga hari magasabat. Sa pagkamatuod, kung ginahimo ninyo ini sa isa sang akon labing kubos nga utod o kon mga utod, pariyo man nga ginahimo ninyo ini sa akon labing kubos, mga kubos. Hindi ang mga bugana. Amo ganing hambalya nga ang maayo na dapat hindi na naya ang mga maayo na way na naiga kinahanglan ati panon pa, kundi ang mga nagamasakit. Kaga ang mga maayo way man kinahanglan doktor, kundi ang mga nagamasakit. Busiringon, ang nagakinahanglan sa bulig amo na dapat ang buligan. Hindi ang mga madamo na mga daan. Okay? So baliktad sa mga practices nga ginahimo nato sa kasimbahanan. Nga kung dito gani ang daw may mga kwarta do dito kitay gadikit. Do dito kitay do mananamian. Pero sa mga pigado nga daw wala kwarta do hindi ta nato masapak. Amo na ang mensahe sang Ginoo mga utod. That is for the Lord. Okay? Kay ang bugal naton tabi naton mga maalam na kita. Tabi naton damo na kita kwarta. Tabi naton dagko na balay tag salakyan ta. Ang mga basuriro lang no. Ang abilidad nga ginhatag sang Ginoo sa aton palariho nga dapat tartuhon sa palariho man. Ang gintagasan 5,000, gintagasan 2,000, wala sa kinalain. Palariho ang ginapakamayos ang Ginoo. Ang tagsa-tagsa may purpose. Anho naman ang damo-damo ang kwarta? Kung wala man sang basuriro nga maghakot sa basura mo, mabaho ka. Anho naman ang damo-damo mga palayan kung wala man sang mga gumadra o kung sang mga magtanom kag mag-harvest sina. Ano naman ang damo-damo mga negosyo kung wala man sa surugoon nga magtrabaho sina. Ang tanan nga may purpose. Amo nga hambal sang Ginoo, himuan ninyo ang tanan, kaangay nga ginahimo ninyo sa Ginoo. Kay kita tanan may amo ang Ginoo. Mga utod way kita sa aton. Hindi kita magpakataas-taas, hindi kita magpabugal-bugal. Kay inatan regalo lang sa Ginoo sa aton. Kag kun hindi ta dumalahan sang maayo, pinaagi sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, kuwaon ina sang Ginoo sa aton kag silutan niya kita. Okay? Sige. So bangod kang ina mga sulugon mga matuto magsunod sa sugos sang Ginoo aring mensahe niya. Maayo ka nga sulugon. Masaligan ka kag tungod nga masaligan ka kag maayo magpatika ang sangyutay nga kantidad karon itugyan ko sa imo ang mas madamo pagid nga kantidad dali magkalipay ka upod sa akon. Amo na ang gusto sang Ginoo matabo utod. Dapat dumalahan ta sang maayo kay dugangan niya pa ina. Okay. So ano naman niya ang punishment? Sa mga mataamad o kung mga malaot nga alagad sa Ginoo o kung sumulunod sa Ginoo o kung let's say hindi sila tinuga sang Ginoo. Okay, tinuga sang Ginoo. Nga gintagaan niya sa abilidad. Ari mensahe sang Ginoo sa mga tinuga niya, mga katawhan nga wala nagsunod sa pamaagi niya. Dayon magasiling ako sa mga tao sa akon wala. Halin kamo diri sa akon kamo nga mga ginapakamalaot sang Dios. Didto kamo sa kalayo nga nagadabadaba sa wala sing katapusan nga ginpreparar para sa kay Satanas kag sa iya mga anghel. Tani para to kay Satanas kasi anghel pero dala ang tao bangod kay ang tao nagsunod sa karakter ni Satan. Nga instead magsunod sa Ginoo sa karakter ni Satan. Naga-enjoy ang tao sa pagkabutang sa ilang kalibutan nga tani gamiton para sa kayamayan sa Ginoo pero gingamit sa personal nga kalipay kay ang tao nabulag sa kabaturan. Ang ginpakamanggad, ang ginpakadiyos ang tao, ang gintugas ng Ginoo hindi atutuod nga manunuga. Okay? So basuron ng iban. Bangod ka nag-abot ang kalamidad, utod kung ikaw bahin diri kag kaangay man sining kabuhi mo. Isa man ikaw nga responsible sa nagakalatabo subong nga ang Ginoo nagapahayag sa iya kakig kay ang tao nagadisobey sa sugo niya. Verse 42. Kay gingutom ako pero wala ninyo ako ginpakaon, ginuhaw ako pero wala ninyo ako ginpainom. Sang dumulong ako wala ninyo ako pagpadayuna sa inyo balay. Sang wala ako bayo wala ninyo ako pagpabayuhi. Pagmasakit ko kag sang pagkapriso ko wala ninyo ako pagatipana. Dayon magasabat sila, Ginoo, sano ka namo nakita nga gingutom o kung ginuhaw? O kung wala dalayunan, o kung wala bayo, o kung nagamasakit, o kung napriso nga wala kami nagbulig sa imo. Kag ako nga hari magasabat sa pagkamatuod kung wala ninyo pagbuligi ang isa sang akon labing kubos nga mga utod, pareho lang ina nga wala ninyo ako pagbuligi. Kabalo ka mga utod ari nagakalatabo sa simbahan naton. Kung manggaranon gani magmasakit, manggaranon gani ang ara sa emerhensya, manggaranon gani ang nagakinanglan sang atensyon, ang bugos nga simbahan almost nagasala-sala. Ang pastor, ang mga pilada ka mga kauturan naton. Pero kung pigado gani, wala lang labot, tabisan na patay Amo na nagkalatabo, hindi kita mga hinipokrito, matudi na. Okay, amo na din ginahambal. Kaya ang expectation sa sining mga tao nga ang pagbulig nila sa pariyon nila nga mga manggaranon nga wala man kakinahanglan, kagway na gitalo pangod ang mga pigado, tabi nila natuman nilang Ginoo, way sila kay balo, ang pamaagi gal sang Ginoo nga sundon siya sa mga nagakinahanglan. Kaya anon man ang pulos ang bulig kung ang tao hindi man buligan. Amo na siya mga utod kung paano kita magtulpangod sa kamaturan nga dapat naton
o kung dapat makita sa kabuhi naton bilang mga alagad sang Ginoo. Okay, sa 45, kag ako nga hari magasabat sa pagkamatuod kun wala ninyo pagbuligi ang isa sang akong labing kubos nga mautod pareho lang ina nga wala ninyo ako pagbuligi. This is how to manage properly the resources, the potentials, the talent nga ginhatag sang Ginoo sa aton back to him through his people. Okay? 46. Kag ini sila pahalinon kag silutan sa wala sing katapusan. Pero ang mga matarong hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Okay? Ang isyu diri hindi na niya ang mga Kristohanon ha, ang tanan nga gintugas ng Ginoo. Okay? This is how to manage correctly the treasures that God entrusted us, making it beneficial to the needy or for the common good of the body of Christ. It glorifies God. Kung amo ning ginahimo naton. Be responsible servants of the Lord for the task which is given us to do. For the honor will come like a thief in the night. Ang Ginoo magaabot sa way ta ginapaabot nga musilingon, ang kamatayon ta magaabot sa way ta ginapaabot, and the moment nga mag-abot si kamatayon, end na ang aton negosyo, end na ang aton kabuhi, end na ang chances nga mahimo ta pa ang ginapahimo sang Ginoo sa aton. Amo tong hambal amo tong hambal kainan ni Solomon nga samtang diri pa kita sininga kalibutan himuon ta ang tanan nga pwede mahimo kay kun didto na to sa langit why na to ya hindi na na magamit, hindi na kinahanglanon didto. Amo na siya mga utod. Don't wait for tomorrow. Okay? All we have to do it right now. Himua ang kung ano ang may dapat o kung pwede mo mahimo subong mismo. Okay? Luke 12:40 and 43. Gani magbantay gid kamo kay sa oras nga wala ninyo ginapaabot, ako nga anak sang tao magaabot. Ano ning pagbantay sa siling na? Ang pagbantay sang aton practices daily. Pagbantay sa aton ugali, pagbantay sang tanan nga potential resources ang ginahatag sang Ginoo sa aton, sa paghimo nga makahatag sang bulig sa ibang nga tao kag ini magahimaya sa Ginoo. This is amo ni siya ang pagbantay nga ginatawag. Okay? Amo ni siya ang manginwaspol kita sa ginbilin sa Ginoo sa aton. Bulahan ato nga sulugoon nga sa pagbalik sang iya galon, maabtan siya nga nagahimo sang iya buluhaton. Amo ning pagbantay mga utod nga ginatawag. Okay? So because of unfaithfulness, he will say, malain ka kag matamad nga sulugoon. Sige, kuhaan ninyo ang iya kwarta kag ihatag sa sulugoon nga may kantidad nga 10,000. Kay bisan sino nga may ara hatagan pa, pero ang wala iya bisan jutay nga ara sa iya kuhaon pa. Ang sulugoon nga wala sing pulos, ihaboy ninyo sa kadudulman didto sa gwa. Didto magahibi siya kag magabagrot sang iya mga ngipon. We are all servant of God. Sulugoon lang kita sang Ginoo. Pero kung hindi ta pagsundod ang aton hari, alangan masiligita nga, ay, tinga ako adlaw-adlaw nga pagkabuhi dapat gali consider ko ang Ginoo. Utod servant ka sang Ginoo. Kag magsili ka gani servant, property ka sang hari mo, property ka sang owner mo, property ka sang boss mo. Kay kung property ka niya, may pakialam siya, may labot siya kay ikaw iya. Busilingon, hibaluon niya kung ano ang ginhimo o kung anong nagakalatabo sa property niya. Amo na nga every decision na ginahimo naton sa atong kabuhi, let us consider the way of the Lord, the proper principles of the Lord. That is what we call, okay, obeying the command of the Lord. Whatever we do it for the glory of God. Amo nang command sa Bible, okay? Sige. To hide a treasure is like storing it for your own pleasure only. Okay? Amo na siya ang pagtago sang pagabutang. Kaangay nga ginatipon ta lang para lang sa atong kalipay o kung kaugalingon. Luke chapter 12 verse 9 to 21. Kag tungod kay madamo ng akon natipon para sa palabuton nga mga tinuig. Amo ning hambal ni Christ ang isa mga istorya parte sa tawo nga nagatipon sa pagabutang para gid lang sa iyang kaugalingon. Magapahuway-huway lang ako anay. Magkaon kag maginom kag magpangalipay. Pero magasiling ang Dios sa iya, buang-buang, karon sa gabi, bawion ko na sa imo ang imo kabuhi. Amo ning ginahambal sang kasulatan nga ang pagbalik sa Ginoo kaangay sang makawat. Huway ta kabalo kung asasan ulang kita tugutan sa Ginoo nga mabuhi. Okay. Pero nagsiling ang Dios sa iya, buang-buang, karon sa gabi bawion ko sa imo ang imo kabuhi. Ti sino ang magapulos sang imo gintipon nga mga manggad? Amo ning ginahambal sang ni Solomon si Ecclesiastes. Nga ang tanan nga pwede mo mahimo subong himuon mo na kay indi nantoy magamit sa piyak ang kinabuhi. Okay, amo na siya mga utod nga dapat samtang diri pagta sa kalibutan, ang gintipon mga kaalam, ang gintipon mga resources, ang gintipon mga kuano nga manggad ipagamit subong sa now na. Indi na pagulata ang tomorrow kay base wala ka na. Amo na siya mga utod. Okay, hanong hambal yan. Do not worry about
tomorrow. Kay kabalo ang Ginoo nga sa tomorrow provide ang naman niya. Anong may ara subong ipagamit ina sa Ginoo. Kay base na sulod nga adlaw patyon ka na sa Ginoo pinaagi sa virus. O kung mapatay ka na o kung kuwaon sa Ginoo kabuhi mo pinaagi sa kung ano nga paagi nga gusto niya. Kag amo ina ang end sa kabuhi naton. Kita nang kita maagi gid man sina. Wala masang may mamabato sa sining kalibutan. May ending lang gid ang kabuhi naton. May ending gid lang ang negosyo nga gintugyan sa Ginoo sa aton sa sining kalibutan. Dapat ipagamit na naton para mapusdan naton kung dito na kita sa kiya sa piyak ng kinabuhi. Di pa naton mapusdan, amoy na ang glory nga gahatag sa Ginoo kag i-reward man kita sa Ginoo kung dito na kita siya nga presensya. May mga rewards kita. Okay? Sige. Di sino ang mga pulos ang imo gintipon nga manggad? Amo ina ang matabo sa tao nga nagatipon sang manggad para lang sa iya kaugalingon pero pobre sa tubangan sa Ginoo. Amo ni hambal ni Christ. Diri sa Luke, okay? Diri sa Luke chapter 12 verse 21. Amo ina ang matabo sa tao nga nagatipon sang manggad para lang sa iya kaugalingon pero pobre sa tubangan sang Ginoo. So, give your everything to the Lord through His ministry if you won't lose it. The true rich man is not who has gathered so many things in this world, but the one who has helped many. Hindi na yan damo-damo kagintipon, kundi ang damo-damo kabinuligan, amo na iya ang manggaranon nga tawo sa panudok o kung sa atubangan sang Ginoo. Sa kabay pa nga, ang Ginoo magpakamayo sa inyo, sabi sandin makamunhamtang, kag ang Ginoo magapaday nga magaprotekta sa inyo, kamagahatag sa inyo pagginahanglan sa adlaw-adlaw nga tanan. Salamat sa pagpakikupod, sa pagtuon sa pulong sang Ginoo, sa aton gid sa sining nga hapon. Padayon na makita boss.